Anong nangyari sa small committee? Ano yung mga pagbabagong ginawa ninyo at sino mga nakinabang? Pero ang alam ni Zaldico tuloy, ni Toby Tiangco, ay merong insertion o mga pagbabago na ipinasok itong si Zaldico na dating committee chairperson ng Committee on Appropriations na 13 billion worth of infrastructure project. Of course, ang problema dyan, si Zaldico, yung kanyang kumpanya, SunWest, at yung isa pang kumpanya na Hightone, na pag-aari din ng kanyang kapatid, ay kasama dun sa top 15 na mga contractors na naka-corner ng mga proyekto para sa flood control. Ganong kalaking pera yan? 2 trillion sa nakalipas na 15 years. Pero mula na nagsimula ang termino ni PBBM, 1 trillion more or less ang napunta sa flood control project. Mantakin nyo yan. So kung ikaw ay nasa top 15, talaga namang hundreds of billions of projects ang nakuha mo. Ngayon, nasasyak tayo sa mga kontrata ni Diskaya. Ang kinakailangan nating malaman, magkano ang kontrata ng SunWest nung panahon na Committee of Appropriations Chairman si Zaldico. At siyempre, ang masakit dyan, dapat talaga nagdeklara siya na mayroon siyang conflict of interest. Dahil bilang chairperson ng Committee on Appropriations, siya nagsulong kung magkano budget, hindi lang para sa flood control, kundi sa mga infrastruktura na ang kanyang mga kumpanya ay napakadaming nakuha. Kasi sa flood control pa lang, presidente na nagsabi, hindi lang isa, kundi dalawang kumpanya na pag-aari ni Zaldico ang nakakuha ng karamihan ng mga flood control projects. Now, nakita natin ang kagitingan nitong si Toby Tiangco. Dahil talagang sinasabi niya, hindi, kinakailangan malaman natin kung anong nangyari dyan sa small committee na yan dahil kung hindi, we cannot move forward sa 2026. Ang sagot naman ng committee chairperson na si Swan Singh, hindi pa ako chairman dyan kaya chairman ka hindi, dapat merong record of proceedings yan. Ang sinasabi nila, hindi nila mahanap ang record of proceedings. Pero itong dating kongresista naman na si BH, si Bernadette Herrera, ang sabi niya, kabahagi ako ng small committee, meron niyang proceedings. So ilabas ang proceedings ngayon. Ang malaman natin kung sino talaga ang author ng mga kababalaghan na nag-insert ng mga bilyong-bilyong mga pondo, lalong-lalo na sa flood control projects. Now, ang nais mangyari ni Toby Tiangco, iharap sa komite ngayon ang dating Committee of Appropriations Chairman na si Zaldico. Simulan muna natin, sino ba si Zaldico? Well, ako po ay may disclosure. Sa aking law office, ang aking filing system is client number and then case number. Ang 001 ko po ay isang Delfinco. Yan po ay ang ama ni Zaldico. Ibig sabihin, kauna-unahang kliyente ko bilang abogado ang ama ni Zaldico. Now, si Zaldico ay only 4 years younger than me, bagamat yung mga panahon na ako'y nag-aabogado na sa tatay ni Zaldico, siya ay nasa kolehiyo. Kolehiyo sa, kung hindi ako nagkakamali, sa Aquinas University at ang ama naman niya ay nakikita ko dahil palagi siya nagpupunta ng Manila. Alam ko na malaki na ang construction company ni Delfinco at ito nga yung SunWest na ngayon ay pinagpapatuloy ni Zaldi. Pero hindi na ganun kalaki. Sa katunayan, yung bahay ni Delfinco kung saan ako nagpupunta at kapag ako'y nagpupunta dyan, pinapamasahe din niya ako, ay dun lamang sa Bliss sa likod ng SM North. So successful sila kasi matagal na silang nasa construction business pero hindi naman sila big time dahil ang tinitiran nga ng ama ni Zaldico ay sa Bliss sa SM North. Ngayon, nasa gated community itong si Zaldico. Na nung panahon na naging kliyente ko, itong si Delfinco, minsan ko lang naman nakita itong si Zaldico kasi nga nasa kolehiyo pa siya, no, nag-aaral. So, ang kontak ko talaga si Delfinco at ang pagkakilala ko sa tatay niya is napaka-humble, napaka-low-key. Bagamat alam ko na established na siya sa construction industry kasi naman nagkaroon ng isang Bicolano na Secretary of Public Works sa panahon ni Marcos Aquino at yun nga yung panahon na nagawa itong Maharlika Highway. No? At dahilan kung bakit napakaganda ng infrastruktura dyan sa Bicol. So, ibig sabihin, sanay na sa pagiging kontraktor ang ama ni Delfinco na siya namang minana ni Zaldico. Now, hindi nagtagal ang aming relasyon ni Delfinco kasi namatay siya. Bagamat
may mga punto na nag-succeed si Zaldico at naging kliyente rin namin siya, hindi tumagal yan. Kasi ang tunay na abogado ng mga ko ay yung partner ko ng taga Bicol. At matapos ang 3 taon, matapos ang law school, yung aking partner na best friend ko rin, nung undergrad pa, naghiwalay kami dahil sa hindi pagkakasunduan. At syempre, dinala ng aking partner ang SunWest. So, bagamat unang-unang kliyente ko ang SunWest, hindi naman po nagtagal. After mga 3 years, hindi naman 3 years pala, after mga 6 years, kasi naghiwalay kami nung best friend at partner ko na naging congressman din, si Congressman Rodel Batucabe, pagbalik ko sa London matapos ako mag-aral ng Masters of Law, which is 2006. So after 6 years of law partnership, naghiwalay kami at dinala niya siyempre si Zaldico. Now, nung panahon na umalis siya sa amin, dun talaga naging big time ang negosyo ni Zaldico. Ano ang aking pagkakaalam? O ito, explosive. Ang aking pagkakaalam, bagamat dati na kasi ang SunWest sa Bicol, halos lahat ng mga senador na merong public works project sa Bicol, ang contractor nila si Zaldico. Kaya kung kayo'y nagtataka, bakit hindi nababanggit ang Zaldico sa Senado, chances are, it is because halos lahat ng mga senador naging kliyente ni Zaldico. At tanong nyo, paano magiging kliyente ang isang kontraktor ng senator? Kayo naman. Alam nyo ng patakaran. Kapag merong proyekto na naipasok sa budget ang isang senator, siya ang kukuha ng kontrata. At siya ang mag-identify ng kontraktor. At dyan pumapasok yung sinasabi ni Mayor Magalong ngayon na hanggang 70% na kickbacks sa proyekto. Kaya itaga nyo sa bato, hindi mahahatak sa putik ang pangalan ni Zaldico sa Senado. Kasi dyan talaga siya lumaki dahil siya ang kontraktor ng mga senador na nagkakaroon ng project sa Bicol. Now, kaya naman, ang nagdadala sa kanyang pangalan ngayon, anong humahatak sa pangalan niya ngayon at nagpipilit na dapat tanungin sa small committee, ay kasama niya mismo sa Kamara de Representante na si Toby Tiangco. Si Toby kasi, nabotas ang lugar niyan. Napakaliit. Isa sa pinakamaliit na distrito sa buong Pilipinas. At bagamat nais niya magkaroon siguro ng maraming flood control projects, hindi naman na bibigyan niya ng flood control project. Kasi, alam mo kasi pag mayaman ka na, I guess, hindi naman garantiya yan laban sa pagiging korupsyon. Pero secondary na lang yung kikitain mo. Kasi talagang super established na ang negosyo ni Toby, hindi lang sa Pilipinas, kundi dun nga sa Papua New Guinea. So sa kanya, importante lang na siya ay nasa posisyon dahil ang main office niya ay nasa Navotas, pero talaga namang unang-una, miski gusto mo magkaroon ng maraming infrastructure project, napakaliit ang teritoryo mo, wala ka namang paglalagyan. Hindi ko sinasabi na super linis si Toby, ha? Ay, hindi ko rin masasabi yan na hindi siya tumanggap ng SOP. Ang masasabi ko lang, hindi niya kinakailangan yung pagiging congressman para magkapera. Siguro isa pa sa dahilan kung bakit ngayon ay naninindigan sa prinsipyo itong si Toby Tiangco ay dahil naging biktima yan ng kidnapping. Dahil nga big time siya, nung panahon na lantaran ng kidnapping, nakidnap yan. Nagbayad ng ransom at pamilya. At siguro, dahil sa karansan na yan, sinasabi niya na meron siyang purpose sa mundong ito. At naniniwala ako ngayon sa katapatan ng pagkatao ni Toby Tiangco na nais na nga niyang maalala ng kanyang mga kababayan sa Pilipinas bilang isang politiko na nagmahal at nag-expose ng kababalaghan dyan sa mababang kapulungan pagdating sa 2025 budget. At syempre, meron pa tayong mga kaso na kabinbin sa Korte Suprema, kasama na yung fill in the blanks, no, sa pinal na version ng budget na naisa batas at hindi natin alam kung sino nag-fill in the blank. Posible yung small committee, posible ang mga executive officials, pero hanggang ngayon hindi natin alam. Ang alam lang natin, pinatutuhanan ng mga miyembro ng Kongreso na ang nakita nilang pinal na version ng budget ay merong fill in the blanks. At itong mga fill in the blanks na ito, karamihan sa Departamento ng Agrikultura, para dun sa mga bagay-bagay na ipamimigay sa mga magsasaka. Balik tayo kay Zaldico. Ngayong alam niya na kung bakit hindi niya magigisa sa Kongreso dahil halos lahat ng senador na nagkaroon ng proyekto sa Bicol ay ginagamit itong kumpanya ni SunWest bilang kontraktor.
talaga namang ang tinik ngayon kay Zaldi ay si Toby Tiangco na lang. Bakit? Super close naman siya kasi kay Tambaluslos. Hindi naman niya magiging Committee on Appropriations chairperson kung hindi siya super close kay Tambaluslos. Hindi lang yan, no? Sinasabi rin niya na ang kanyang best friend sa Kongreso ay itong si Dong Gonzales, Deputy Speaker, at saka itong si JJ Suarez, no? Na napakalalaki rin ng mga pondo pagdating sa infrastruktura. Ngayon, nahinahanapan sila ng record kung anong ginawa nila sa small committee, ano mga dinagdag nilang budget, sino mga distrito ang nakikinabang, hindi natin makita nasaan si Zaldico. Hindi naman nakabakasyon ng Kongreso. In fact, itong mga boneto, buwan ng Agosto, Setyembre hanggang Oktubre, ito yung pinaka-busy na panahon ng Kongreso. Kasi ang kaisa-isahang trabaho talaga ng Kongreso na dapat nilang magampanan ay yung pagpasa ng pangtaon ng budget. Nowhere to be seen si Zaldico. Bakit kaya? Meron ba siyang tinatago? Siyempre, ang inaasahan natin dyan, pag siya'y lumitaw at lumabas kung ano yung mga pagbabago na ginawa ng small committee, alam nyo na kung sinong mga congressman ang nakinabang sa mga napakalaking mga insertions. At hindi lang congressman, ha? Pati senatong siguro lalabas kung sino talaga mga nakinabang dyan. Kaya mga kaibigan, dahil nga dito sa kontrobersiyang ito na alam natin na dawit ang mga congressman, ang mangyayari dyan, mabibigyan kayo sa katahimikan pagdating sa mga papel na ginampanan ng mga politiko dahil alam natin maraming tatamaan sa kanila. Kaya ako, wala akong inaasahan masyado. Kasi bagamat lumalabas kung sino yung mga big-time contractors at kung ganong kaluhong kanilang pamumuhay, pati na yung pamumuhay ng kanilang mga anak na tinatawag nating nepo, hindi magsasalita yung mga yan. Dahil pag nagsalita sila, masisira yung buong sistema ng SOP. Mababago ang anyo ng politika. Kaya nga ang sinasabi ko sa inyo, ang kapangyarihan para baguhan itong lahat, nasa inyong mga kamay. Dahil sa tingin ko, gaya ng napapanood natin sa Senado at sa Kamara, walang pangalan ng politiko ang lumilitaw. Meron lang isa. At yun pa'y kalaban noong Leandro Leviste sa Batangas, yung buhain. Pero ang katotohanan niyan, maliit yan compared doon sa mga ibang mga congressman na bilyon-bilyon ang nakuha sa kanilang mga distrito. At ang lalabas diyan talaga, hindi lang sila nakikipagsabwatan sa mga kontratista, karaniwan sila mismo kontratista na rin. So ngayon, may dalawang kongresista na pinag-uusapan. Toby Tiangco, hinahangaan sa Katapangan, dahil bago natin makalimutan, kamag-anak din po yan ng Romualdez, ha? Naging campaign manager ng Alyansa. And yet, siya ngayon ang pilit na linalabas kung anong sikreto na nangyari ng small committee at dapat nating suportahan yan. Dahil tama siya. Kung hindi natin maitutuwid ang kababalaghan ng 2025 budget, hindi tayo makakapagpasa ng matinong budget sa 2026. At siyempre, the missing Congressman Zaldico ang pinaghihinalaan na bilang chairman ng Committee on Appropriations, siya ang nasa likod nitong mga pagbabago na ginawa ng small committee. Siyang nakakaalam kung sino nakinabang, pero ang sabi ni Toby Tiangco, merong siyang pruweba na 13 billion worth of projects